Alam mo ba na napakahalaga ng positive affirmation para sa anak mo? Alam mo rin ba na kung anong salita na binibigkas at sinasabi mo sa anak mo ay mayroon itong lasting impact sa kanyang buhay? Kung gusto mong matuto kung paano tumaas yung resiliency and self-esteem ng anak mo, panoorin ang video na to. What's up guys? So kung ikaw ay hindi ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button and the notification bell, and please paki-follow din po kami sa aming Facebook page na Positive Parenting Matters. Pero guys, ito lang, marami sa mga magulang ang ayaw maniwala at ayaw din nilang magbigay ng affirmation o pagpuri sa kanilang mga anak. Naniniwala sila na kapag pinupuri mo yung anak mo ay mas lalong magiging pasaway. Actually, tama naman yung context kung ang punto ng pagbibigay ng pagpuri sa anak is to change the behavior. However, yung ating sinasabi o binabanggit na positive affirmation is to encourage the child na ipagpatuloy niya yung kanyang pagbabagong ginagawa. Now, here are the 6 ways kung paano mo ba maibibigay o magbigay ng positive affirmation sa ating mga anak. Una is affirm through positive words. Never ever say mga unwholesome words o yung mga tinatawag natin mga death words. Ito yung mga sarcastic words, mga demeaning words, mga insulting words, dahil ito ay nakakasira sa damdamin ng anak mo. Kung mahilig kang magmura, you better stop that habit kung ayaw mo na bit-bit ng anak mo yung epekto ng mga pagmumura mo sa kanyang pagtanda. Isang common na paniniwala ng halos lahat ng mga magulang na kapag daw ay kanilang iniinsulto yung kanilang mga anak is nakakapagbigay na ito ng kalakasan sa kanila. But I will tell you this, let me tell you this, that is fake news, that is not true, that is totally wrong. Kung ganyan ang ginagawa mo sa anak mo, sa kanyang paglaki ay bit-bit niya ang isang negatibong pag-iisip o negative mindset. Pangalawa, affirm your child's uniqueness. Always remember guys that lahat tayo ginawa ng Panginoon as unique. Marami sa mga tao sa panahon ngayon ay hindi masaya sa kanilang mga karera. Iba nga, mayayaman na nga hindi pa rin masaya dahil nga hindi sila nabibigyan ng pagkakataon to show their uniqueness. Kailangan tayong mga magulang ay matuto tayong magbigay ng pagpuri or affirmation sa kung anong merong kakayahan yung ating mga anak. Pangatlo, affirm your child through unconditional love. Marami sa mga magulang ay ginagawang precondition ang mga achievements o kaya mga tamang ginagawa, tsaka nila pinaparamdam yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Ito ang nagdadala sa anak ng pagkakaroon ng self-entitlement, at kung nagkakamali ay malaki ang possibility nung bata o kahit ng pagtanda niya ay magkakaranas siya ng depresyon. Ang affirmation ay hindi lamang binibigay kung siya ay nakagawa ng tama o kaya achievement, but ibinibigay din natin ito kung kahit na sila ay dumadaan din sa mga pagkakamali o mga failures. We have to use affirmation in a way na makakapag-encourage sa kanila to get up, to improve, and to pursue kung anong dapat na tama. Pang-apat, affirm the progress that is made by your child. Always remember guys na ang bata ay mayroong developing brain. Kaya lagi yan sila, araw-araw yan nagkakamali at magkakamali yan sila. At lagi nating tandaan na hindi nadadala sa shortcut, no? Ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali, it will take a lot of process. Ang pagpansin natin o pagpuri sa mga unti-unting positive changes na nakikita at na-observe natin sa kanilang behaviors, attitude, values, o gawin natin yung opportunity para ma-encourage sila that they will continue and make it a habit. Panglima, affirm your child through physical affection. Napakahalaga na tayo din ay dapat magbigay din ng physical na affection sa ating mga anak, kagaya ng tap, no? Pag-tap lang dito sa likod, o kaya naman yung pagyakap ay napakahalaga na ito ay magpapa-boost ng kanilang pakiramdam. Kapag naibibigay natin ito, no? Ito ay nagbibigay ng sense of security and closeness. Kaya ma-achieve natin yung sinasabi nating intimacy. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, kapag ang isang batang babae nabibigyan siya ng physical affection ng kanyang tatay, ay mas mababa yung kanyang vulnerability and the possibility of the child to engage to aggressive sexual behavior o kaya naman premarital sex. At alam nyo rin ba na ang batang lalaki kapag nabibigyan ng physical affection ng tatay ay siya ay nagiging achiever o kaya naman nagiging leader sa kanilang paaralan o kaya naman siya ay talagang competitive, lalo na kapag umabot na doon sa panahon na nagpupurso na siya ng kanyang karir. Marami sa kanila, sa mga batang ito, ay nagtatagumpay at nalalagay sa mga matataas na posisyon. Ang nakakalungkot nga lamang is that marami sa mga tatay ang hindi alam ito, at marami din sa mga tatay pinapabayaan lang ang kanilang mga anak. Number 6, affirm your child through positive expectation. Palaging tandaan guys that we influence people by our attitude towards them. It could be positively or negatively. Ang pagkakaroon ng positive expectation sa mga anak natin ay nakakapagbigay ng affirmation and motivation, no, to live up to these expectations. Ang masaklap nga lamang ay ang mga parents naman ay nagbibigay ng mga impossible expectations sa kanilang mga anak. At kadalasan pa, kapag hindi na-achieve o nakuha yung kanilang expectation, ay binibigyan nila ng pag-iinsulto, pinapagalitan yung kanilang mga anak, sa halip na sana ay bigyan ng motivation, no? And also set an expectation that is according doon sa kanyang kakayahan. Kung gusto mong mag-set ng positive expectation sa anak mo, dapat ay mag-focus ka hindi doon sa kamalian, kundi sa kung ano yung kanyang kakayahan. So guys, in conclusion,
positive affirmation is an important principle for effective positive parenting dahil ito ay nakakapagbigay ng opportunity for the child to continue and make the positive change a habit. So kung ikaw ay may reaksyon or opinion, please type in the comment section and please don't forget to subscribe and follow us on our Facebook page.